bahagi ng ating magkakasunod na aralin na pagkain, ang ating magiging talakayin sa sandali pong ito, na kung saan ay sa mga nakaraan nating mga pagbulay-bulay ay ating tinalakay mula sa mga awit 101 at 5 na sinasabing, alamin ninyo ng Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. Naroon na tayo sa ikalawang bahagi nito at kasalukuyan ay ating tinatalakay ang may kinalaman sa pagiging bayan ng Diyos. Kaya pinamagatan ng ating aralin pagkain, bayang hirang noon at ngayon. Ito po ay nahati sa dalawang bahagi. Bayang hirang noon sa panahon ng unang tipan, pinili ang isang lahi. At ang ikalawang bahagi, bayang hirang ngayon, panahon ng ikalawang tipan, isinali ang ibang lahi. Ang ating pong latang batayan ay hinango sa Roma 3:1 at 2. At ganito ang ating mababasa. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo? Ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin. Aming Diyos at aming Panginoon, pagindapatin mo nawa ng aming pagbubulay-bulay sa iyong mga salita ay marinig namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin at mapapagpala nawa kami sa pakikinig gaya ng iyong sinabing higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa mga ito. Ito po ang aming samo at dalangin sa pamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Mas madalas na mababasa sa Biblia ay itong mga taong sinasabing at tinuturing na bayang hirang. Nangangulugan, mapag-uunawang ang bayang hirang ay itong mga taong ipinatatalos na kinikilalang mga hinirang ng Diyos. Sa Iglesia, ang katumbas ay God's chosen people o chosen people of God. Hindi nga may tatanggi, masasabing pinagtatalunan pa o maaring pinag-aagawan nga sino ang mga taong mababasang ibinibilang sa bayang hirang. Lubang nga ba na mahalaga ang makasamang mapabilang sa bayang hirang? Papag-unawa sa mga mababasa na meron itong sinasabing kalamangan at kapakinabangan itong mga taong kasamang napapabilang sa bayang hirang. Gaya ng mababasa sa talatang batayan, na muli ay sinasabi, ano nga ang kahigitan ng Hudyo? O ano ang mapapakinabangan sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos sa Roma 3:1 at 2. Wala namang pagtatalo. Ang mga Hudyo, sa Hebreo tinatawag po silang Yehudi, at sila'y mula sa angkan ni Yehuda o Huda, anak ni Jacob. Sa Grego ang tawag sa kanila ay Iodaios, ay matatalastas na sila ay ang mga Israelita. Natatandaan po ba ninyo na si Jacob, pinalitan ng pangalan at pinangalanan siyang Israel? Sa Genesis 32:28, 35:9 at 11. At maliwanag sa nasusulat na meron itong mga kahigitan. Ang salita pong kahigitan na ginamit diyan ay sa Grego ay ang perisos. Ibig sabihin ay labis-labis, karagdagang kalamangan. At kung ating susundin ang sinasabi ng talatang batayan,
kung sino itong mga Hudyo na ang galing nga sa lahi ni Jacob o sila ay ang mga tinatawag na Israelitas, ay mading sinabi na marami sila sa anumang paraan ang kanilang kalamangan, ang kanilang kahigitan, at ang naunang tinuran ng sumulat na si Apostol Pablo nang sabi na ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. At bilang karagdagan pa nga, mababasa na sila na pawang mga Israelita na sa kanila ang pagkakupkop, ang kalwalatian, at ang mga tipan, at ang pagbibigay ng kautusan, at ang paglilingkod sa Diyos, at ang mga kapangakuan na sa kanilang mga magulang, at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman, siya nawa, ayon sa Roma 9:4 at 5. Narinig po natin kung paano ang kahigitan ng kalamangan at gayon din naman ang kanilang kapakinabangan nitong mga tinatawag na mga Hudyo o mga Israelita. Maliban sa kanilang kahigitan at kalamangan, ay ipinahiwatig pa sa nabanggit ang kanilang kapakinabangan. Ang sabi ng talatang batayan natin, anong mapapakinabangan sa pagtutuli? Dito ang sinabing pagtutuli, ayon sa salitang Hebreo, ito po yung tinatawag nilang Brit Mila, na ang ibig sabihin ay tipan ng pagtutuli o covenant of circumcision. Matatalos natin na ang Diyos mismo ang nagbiling gawin ito. Ito'y sinabing magiging tanda ng ginawa niyang tipan na walang hanggan. Ang tipan na walang hanggan na sinasabi sa Hebreo ay Olam Berit. Ito'y ginawa sa kanilang magulang na si Abraham. Gaya ng ating mababasa sa Genesis 12:1 hanggang 3, Kabanatang 15, talatang 12, at 17:1 hanggang 14. Ang ibig ipabatid dito nito na sa nangyaring pagtutuli ay sila nga ang sinabing inaangking kanyang bayan. Mababasa din natin yan sa Genesis 17:4, at samantalang ang lalaking hindi tuli, ang taong yaon ay mahiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang tipan. Mababasa po natin sa bagong tipan naman, sa Roma 4:12, Roma 15:8-9, Galatia 2:8-9, talatang 12-13, gayon naman sa Colosas 4:11, Tito 1:10, na palagi ang pagtutuli ay yaon ay sinasambit at ikinakabit sa mga Hudyo. Ibig sabihin, kaya sa Biblia, lalo na sa bagong tipan ng mga binanggit kong mga talata, ay palagi kapag ang pagtutuli ang pinag-uusapan, palagi ang mga Hudyo ang tinutukoy. At yung wala sa pagtutuli ay nangangulugang yung mga hindi Hudyo. Yun ang pagkakakilanlan sa kanila sa Biblia, sapagkat kagaya ng ating mga naunang nabanggit, ay bumabalik tayo sa ginawa o pinagawa ng Diyos na magiging tanda ng kanyang pakikipagtipan mula pa sa kanilang ninunong si Abraham at ng mga sunod-sunod pang kanilang mga magulang at mga naunang mga lahi. Maliwanag sa mga nasusulat na itong mga taong mula sa binhi o lahi ni Abraham ay bilang pawang mababasa ng mga Israelita ang silang masasabing bayang
hirang o chosen people. Wala pong pag-aalinlangan doon na itong mga Hudyo, sapagkat sila ay pawang mga Israelita, ang sinasabing bayang hirang o chosen people. Sila rin ang maaari nating sabihin na hindi lamang sila ang bayang hirang, kundi sila ang bayan ng tipan. O sa Ingles, covenant people o people of the covenant, sapagkat sila ang mga sinasabing mga naging katipan o katipanan ng Panginoon. Mababasa natin ito sa Exodo 19, 5, 6, Deuteronomio 7, 6 hanggang 9, at Deuteronomio 29, 9 at 15. Sa makatwid, itong mga Israelita ay mapag-uunawa natin na sila ang bayang hirang at sila rin ang bayang tipan. Ngayon, kagaya ng ating masusumpungan, bilang o yamang sila ang kanyang bayan, ay iginigiit na ipinababatid na sa kanila ang mga tipan at ang mga kapangakuan. Mababasa natin sa Roma 9, 4 at 5. Sa makatwid, ating nabatid na ang mga tinutukoy na palagi nating mababasa sa Biblia na bayang hirang at bayan ng tipan ay walang pag-aalinlangan kundi itong mga Israelita. At sa kanila inulit dito sa Roma 9, 4 at 5 na sa kanila ang mga tipan at ang mga kapangakuan. Sa paksang ating pinag-uusapan, bayang hirang noon at ngayon, na hinati nga po sa dalawang bahagi, at tayo nasa unang bahagi lamang, ang bayang hirang noong panahon ng unang tipan ng ating tinatalakay, pinili ang isang lahi. Lubang mahalagang mapag-aralan at maliwanagan na sa kapaksang pinag-uusapan, bayang hirang noon at ngayon, ay kung sino lamang ba at paano mabibilang sa bayang hirang. Napakahalaga pong pag-usapan yan sapagkat kailangan nating tiyakin sa ating mga sarili sa ngayon, tayo nga ba ay maaring ituring na napapabilang sa bayang hirang? At paano tayo maaring napabilang? Napakalaga ng bagay nito upang matiyak natin kung ano ang ating katayuan o kalagayan sa kasalukuyan. At sa pamagitan ng aralin pagkain na ating pinag-uusapan, ay napakahalaga na ating mapag-aralan at maliwanagan ang bagay na ito. Sino lamang ba? At paano mabibilang sa bayang hirang? Kinakailangan munang mauna na ipaalala kung sino ang bayang hirang, itong chosen people. At ating masusubaybayan sa mga talata sa banal na kasulatan na itong mga taong sinasabing itunuturing na tanging pinili ng Panginoong Diyos ay lubos nating matatalos na sila ang kinuha niyang maging bahagi mula sa mga bansa na aangkinin at tatawagin na kanyang bayan. Yan po ay mababasa natin sa Exodo 19, 5 at 6 at gayon din naman sa Deuteronomio 7:6, Kabanatang 32, talatang 8 at 9. Mahalagang ating maunawaan na sa mga talatang ito ay mayroong mga taong
tanging pinili at ginawang maging bahagi ng Diyos mula sa mga bansa. At huwag nating kaligtaan na itong kanyang bayan na sa maraming pagkakataon ay maliwanag na tinawag na ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon. Pinagpapalit-palitan po yan sa banal na kasulatan. Masusumpungan ninyo kapag binabanggit itong bayang Hirang bilang ang bayan ng Panginoon, ay mas madalas din ay tinutumbas bilang ang kawan ng Panginoon. Kung inyo pong titignan ang mga ilang talata kagaya sa Jeremias 23:2, ay mababasa ninyong mismo ang Panginoon ang nagsabi, aking bayan, ang aking kawan. Maaari din ninyong basahin at limihin. Kaya magkagayon ay sapagkat ang pagiging pastor ng Panginoon sa mga taong piniling maging kanyang bayan at tinuturing naman niyang mga tupa sa kanyang kawan ay ang totoong nilalaman ng buong kasulatan. Mababasa sa Biblia, sa unang tipan at ikalawang tipan, na ang ugnayang namamagitan sa Panginoon at itong kanyang bayan ay relasyon itong tipanan na ugnayan. Sa Ingles, covenantal relationship. At itong ugnayang ito na tipanan ay walang hanggan. Sa salitang Hebreo, ang tawag rito ay Olam Beret, everlasting covenant sa Ingles. At itong tipanan na ugnayan na ito ay mayamang inilalarawan gaya ng pastorat ng tupa. Kaya nga po hindi nakapagtataka, napakahaba, napakaram sa Biblia na mababasa, maraming talata tayong matutunghayan, malaganap na nakakalat sa lahat ng mga nasusulat. Mula sa Genesis hanggang Apokalipsis, ang mga bagay na tumatalakay sa pagiging pastor ng Panginoon sa kanyang bayan na itinuturing niyang mga tupa sa kanyang kawan. Babanggitin ko ang napakaraming talatang ito upang magpapatunay na ang katotohanan ito na ay ating masusumpungan sa banal na kasulatan. Mula po sa Genesis hanggang Apokalipsis, ito ang mga talata. Genesis 48:15, Genesis 49:24, Deuteronomio 32:6-12, mga awit 23:1, mga awit 28:9, mga awit 67:20, mga awit 78, 52-53, mga awit 81, mga awit 95, 1-7, mga awit 101-5, Isaias 40, 10 at 11, Jeremias 13:17, Jeremias 23:1-4, Jeremias 31, talatang 10, Ezekiel Kabanatang 34, talatang 11-31, Mika 5:2, Mateo 2:6, Juan 10:14-16-26-28, mga Gawa 20:28-29, Hebreo 13:20, Unang Pedro 2:9, 10, talatang 25, Unang Pedro Kabanatang 5, talatang 2-4, at ang Apokalipsis talatang 7, Kabanatang 7, talatang 13-17. Nakita po ninyo na pinatutunayan sa mga mababasang talatang ito ang mayamang paglalarawan ng ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan. Ang kanyang ambayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon ay nagpapatunay na ang ugnayang ito'y
inilalarawan gaya ng ugnayan ng pastor at ng tupa. Yung pagpapastor ng Panginoon sa kanyang bayan bilang mga tupa ng kanyang kawad, ang siyang inyong mababasa sa maraming bahagi ng kasulatan. Mula Genesis hanggang Apokalipsis, kagaya ng aking mga binanggit. Kaya dito sa atin sa kawan ng Panginoon, sa pag-unawa at pag-uunawa sa Biblia, lubha nating binibigyang halaga ang ilang mahalagang katotohanan na kinakailangan talagang malaman na siyang nilalaman ng kasulatan. Gaya halimbawa, ang tipan. Ang tipan na pinakipagtipanan ng mismong Panginoon. Ikalawa, ang bayan ng tipan. Ang mga taong kinatagpong ginawa niyang katipanan. Ang tipanan na ugnayan. Ang tanging uring pag-uugnayan na malapitan at walang hanggan. Ikaapat, ang larawan ng ugnayan. Ang paglalarawang gaya ng ugnayang pastor at tupa. At ikalima, makamtan sa tipanan. Yung maaasahan na makamtan na mapagpapalang pakinabang o covenantal blessings bilang kabilang sa napasok o napaloob sa ugnayang pinagtipanan. Meron tayong nasusulat na aklat, gayon din maging mga aralin pagkain na naukol o tungkol sa mga mahalagang paksang sinambit na banggit. Kaya nga dito sa atin sa kawan ng Panginoon, ang pinakabatayang katuruan natin o sentro ng turo ay merong kinalaman sa tipanan ng ugnayan. Marami po ang hindi nakakabatid na ang Biblia, kung ating titignan, susuriing mabuti, ay ito isang aklat ng tipan. Para siyang pinakakasulatan ng pagtitipanan. Kaya napakalagang binibigyan natin ng diin at kaukulang pansin ang tungkol sa tipan. Sapagkat kung titingnan natin, kaya nga ang Biblia ay ating makikita na nahati siya sa dalawang tipan. Meron siyang unang tipan at meron siyang ikalawang tipan. Kaya napakalagang pag-usapan ng tipan kapag ang Biblia ang ating tinutunghayan. Sapagkat itong bayang hirang na ating pinag-uusapan, ang pagkakakilanlan sa kanila ay sila'y isang bayang kinatipan ng Diyos o bayang katipanan ng Diyos. Napakahalaga po noon sapagkat kaya ating tinuturo dito sa kawan ng Panginoon ang 5 bagay na yon, mahalagang katotohanan tungkol sa tipan. Sapagkat marami ang basta umahawak ng Biblia, nagbabasa ng Biblia, at sa maraming pagkakataon ay inuhugot na lamang o dinadampot ang isang talata at inaangkin ito sa kanilang sarili. Ngunit hindi pinag-uusapan muna kung sila ba ay kasali sa tipan, sa mga kinatipan ng Panginoon. Kaya nga po, napakalagang pinag-uusapan natin ang bayang hirang sapagkat kung tayo ay hindi kasama sa bayang hirang, kagaya ng maliwanag yan na sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2, talatang 13 hanggang 19, na ang isa'y kapag hiwalay siya sa Panginoon, wala siyang kaugnayan, hindi siya kabilang sa nakababayan ng bansang Israel, sa bakatid hindi siya kasali sa mga bayang hirang, sa mga piniling lahi, ay ang sabi ni Apostol Pablo dyan sa Efeso kabanatang 2, talatang 13, ay hindi isa siyang tagaibang bayan sa mga tipan at mga pangako. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman at ang dugtong pa ni Apostol Pablo ay wala siyang pag-asa, wala siyang aasahan sa mga nilalaman ng tipan. Kaya napakahalaga mga minamahal kong mga kapatid ang paksang ating pinag-uusapan at hindi natin maisasantabi ang kahalagahan ng tipan sapagkat itong bayang hirang ay siyang kinatipan ng Panginoon.
At sa pagkipagtipanan ng Panginoon ay masusumpungan natin na sila'y ang naging o tinatawag na bayan ng tipan o people of the covenant o kaya'y covenant people. Sila ang bayan ng tipan. Kaya sa ating pagpapatuloy ay ating mapapansin na ang tipan, ang ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan ay ito isang tipanan na ugnayan. Ang Panginoon at itong kanyang bayan ay pumasok at napaloob sa isang tipanan. Kaya ang kanilang malapitan at sarili na ugnayan ayon sa mga awit 148:14, ang Exodo 19:4 at ang Deuteronomio 29:10 at 11 maging ang Jeremias 13:11 ay isang malapitan at sarili na ng ugnayan na ito na namagitan sa Panginoon. At ito'y tinatakan ng sangtipan na walang hanggan. Kaya siya isang sinasabi sa wikang Hebreo na ito'y olam berit o everlasting covenant. Hindi maaring mawala, hindi maaring ang tipanan na ugnayan na ito ay hindi lamang panandalian, kundi ito'y pangwalang hanggan. Mababasa ninyo yan sa Genesis 17, 6 at 8. Sa Exodo, Kabanatang 2, talatang 24 at 25. Exodo 19, 5 at 6. At Deuteronomio 5, 2 at 13. Ang mga talatang ito ay nagpapatutuo na itong ugnayan na namamagitan sa Panginoon sapagkat ito ay pinagtipanan, sapagkat ito ay nilakipan ng sumpaan. Hindi ito panandalian, kundi ito ay pangwalang hanggan. Kung susundan pa natin ang mga mababasa sa talata mula sa Biblia, kinilala ng Panginoon ang mga taong ito bilang kanyang bayan o mga tupa sa kanyang kawan. Narito po maraming talata. Jeremias 23, 1-4, Jeremias 24, talatang 7. Kabanatang 30, talatang 22. Kabanatang 31, talatang 1. 10, 31, 33. Kabanatang 32, talatang 38 at 40. Ezekiel 34, talatang 11 hanggang 15. Talatang 34. Kabanatang 37, talatang 23, 26 at 27. Nakita po ninyo, pag binasa ninyo ang lahat ng mga talatang ito, magkukulang lamang po ang ating panahon kung isa-isahin nating basahin ang mga talatang ito. Ngunit ang mga talatang ito ay nagpapatunay na kinilala ng Panginoon ang mga tao ito bilang kanyang bayan o mga tupa sa kanyang kawan. At sila naman, kinilala nila ang Panginoon ng mga taong ito na siya ang kanilang Panginoon at ang kanilang pastor. Ito ang mga talata. Deuteronomio 4:10, talatang 13, 20, 35. 20, 23 at 35. Kabanatang 5, talatang 2, talatang 7. Kabanatang 7, talatang 6 hanggang 9. At Kabanatang 26, talatang 17 at 19, Kabanatang 29, talatang 10 at 11, ang mga awit 23:1, ang mga awit 81, ang awit 95, 3 at 7, ang mga awit 100, talatang 3, ang Hebreo 13:20, ang unang Pedro 2:7 hanggang 10, talatang 25, ang Kabanatang 5, talatang 2 at 4, at ang Apokalipsis 7 hanggang talatang 17. Ang makita niyo na parang ang ugnayan na namagitan sa Panginoon na nabanggit ko ng isang tipanan na ugnayan o covenantal relationship na ito ay pinagsumpaan at tinatakan ng sangtatak na walang hanggan.
kaya hindi ito panandalian. Ang nangyari parang ang naging tipanan ay yung ang Panginoon kinikilala ang mga taong ito bilang kanyang bayan o mga tupa ng kanyang kawan, at samantalang itong mga taong ito naman ay kinilala ang Panginoon na bilang kanilang Panginoon at kanilang pastor. Datapwat nasusulat, mababasang kinalaunan, mahaba po kasi ito at halos ang nasasaklaw ng usaping ito ay ang buong lumang tipan o ikalawang tipan. Mababasa natin na sa kinalaunan, sinira nila ang tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon doon sa kanilang mga magulang. Mababasa ninyo yan sa Jeremias 11:10. Pagkat inyong sinuri pong buti yan kung paano nangyari, ay sapagkat dumating na yung lahi na hindi na nakakakilala sa Panginoon. Ito na yung mga bagong sibol na henerasyon na malayo na ang mga nangyaring kaganapan sa kanilang kasaysayan, at hindi na nila ngayon kilala ang Panginoon na nakipagtipanan sa kanilang mga magulang. At mas pinili nila ang mga ibang Diyos kaysa sa Panginoon na naging katipan o nakipagtipanan sa kanilang magulang. Yung madalas ninyong mababanggit, yung Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng mga magulang, Diyos ni Moses, Diyos ng Israel. Nga po sa mahabang kapanahunan ay iba ng mga lahi, iba na itong mga henerasyon na ito. Itong mga sunod na mga lahi ito na malayo na doon sa kanilang karanasan ng kanilang mga magulang, kaya hindi na nila nakikilala ang Panginoon. At kaya sinira nila ang tipang yon sapagkat sila ay kumilala ng ibang Diyos, hindi ang Diyos ng kanilang mga ninuno. Gayon pa man ay makikita natin sa ating pag-aaral at masusubukan nyo yan sa unang tipan. Ang nangyari ay sa kabila ng sinira nila ang tipan na ipinakipagtipan ng Panginoon doon sa kanilang mga magulang, gaya nga ng sinabi ko, ayon sa talatang 11:10 ng Jeremias. Gayunpaman, sinabi at nangyari na ginawang nakipagtipan ng panibago mismo ang Panginoon. Mababasa naman ninyo yan sa Jeremias 31 hanggang 33, kabanatang 32 at 40. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal kong kapatid, sa kabila ng sinira nila ang tipan na ipinagpagtipan ng Panginoon doon sa kanilang mga magulang, sinabi at nangyari na gumawa ng ibang o panibagong pakikipagtipan ang Panginoon. Kaya sa mga susunod nating mga pag-aaral ay dadako tayo sa ikalawang tipan. Napakahaba ng saklaw ng usapang ito, ngunit akin lamang nilagop na ang nilalaman ng unang tipan na mas madalas ay kilalang ang ikalawang tipan na mas madalas na kilala bilang lumang tipan, ay ang kabuuan nito ay ang pakikipagtipanan ng Panginoon sa kanyang bayan. Ngunit gaya ng ating nabanggit, sinira nila ang tipan na ito na ipinagkipagtipan ng Panginoon doon sa kanilang magulang, kaya naman muling nakipagtipan ng Panginoon. Gumawa siya ng panibagong tipan. Kaya nga, meron ngayong ikalawang tipan. Meron tayong aralin na pagkain na mapapag-aralan ang pinamagatang ang tipan. At ang nilalaman po nito ay ang naunang tipan, pinili ang isang lahi, at sa ikalawang tipan, isinali
na ang ibang lahi. Kaya napakahalagang ating makita po ito upang mapagunawa natin na sa atin ngayon, tayo ba ay kasamang may bibilang sa bayang hirang? At papaano ito nangyari? At yan ang nilalaman naman ng ikalawang tipan o mas kilalang bagong tipan. Kaya kung kapag titignan ninyo ang buong Biblia bilang saklat ng tipan, pinakakasulatan ng pagtitipanan, ang nilalaman nito ay ang pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang bayan, ang bayang hirang, na mas tinutumbas o madalas na tinutumbas bilang ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon. Sa unang bahagi, ang unang tipan, na mas kilalang matandang tipan, ay pag-uunawan ninyo na itong mga kinatipan dito ay pinili ang isang lahi. Datapot pagdating ninyo sa ikalawang tipan, na mas kilalang bagong tipan, ay isinali ang ibang lahi. At yan ang magandang bagay na ating mapag-unawa. Ang tinatalakay natin sa ating aralin na pagkain ay upang liwanagin sa atin at ating tiyakin sa ating mga sarili kung tayo ba ay kasamang kabilang sa bayang hirang at kung kasali man tayo, paano ito nangyari na tayo naisali. Yan po ay tatabi muna natin sapagkat yan ay ating mas palalawigin kapag tayo ay darating na sa ating ikalawang bahagi ng ating aralin pagkain. Gayunpaman, mga minamahal ko mga kapatid, ay ating muling suriin at ating lagumin ang ating pinag-uusapan na bagamat nasira o sinira nila ang tipan na ipinagpagtipan ng Panginoon doon sa kanilang mga magulang, nangyari na ang Panginoon ay gumawang muli ng pakikipagtipan ng panibago. Kaya mapapansin natin na ang naunang tipan ay sila ang pinili na isang lahi. At sa ikalawang tipan naman ay naisali ang ibang lahi. At sa kabuuan, at ito ang mahalagang mapapag-unawa natin, na itong bayan ng Panginoon, mula sa unang tipan at gayon din naman sa ikalawang tipan, bandang huli makikita nyo na pinag-isa ang mga tupang ito sa isang kawan. Mababasa ninyo yan sa 1 Jes 14, 16, 26 at 28. Ang ginamit na salitang Grego doon ay Dei. Talagang kailangan na ang mga tupa ay maging isang kawan. Di ba? Na pagdaanan na natin sa ating talakayin na ang bayan ng Panginoon ay ito yung mga taong inaangkin o itinuturing ng Panginoon ng mga tupa sa kanyang kawan. Kaya po tayo dito sa kawan ng Panginoon ay hindi tayo lumalayo sa paglalarawan ng ugnayan na namamagitan sa Panginoon at ng kanyang bayan na mayamang inilalarawan ng pastor at tupa. Ang bayang hirang, ang bayan ng Panginoon, sa unang tipan ay kinilala sila ng Panginoon na mga tupa sa kanyang kawan. Gayun din naman sa ikalawang tipan, ganun din ang pagkilala ng Panginoon sa mga kanya, ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. Sila ay mga tupa sa kanyang kawan. At sa kabuuan ngayon, ng dalawang tipan na yan, unang tipan at ikalawang tipan, yung mga tupang yan ay pinagkaisa sa isang kawan. At ang ginamit na salita sa 1 Jes 6 sa Grego ay Dei, talagang kailangan. Talagang kailangan ng mga tupa
ay maging isang kawan. Maaari din yung basahin at limin ng Efeso 2:12, talatang 13 at 19, at ang unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9, 10 at 25, na kung saan ay merong dating bayan at hindi dating bayan ay kapwa naging isang bayan. Yung mga tupa na kabilang sa bayan ng Panginoon sa unang tipan at ang mga tupa na binabanggit sa bagong tipan o ikalawang tipan, ang mga ito ay kinakailangang mapagkaisa at pinagkaisa ito. Mas mapapag-usapan po natin yan pagdating sa ikalawang bahagi ng ating kasulatan. Kaya walang pag-aalinlangan yung buong totoong nilalaman ng kasulatan. Ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon sa unang tipan at maging sa bagong o ikalawang tipan. Kaya sa unang tipan, mababasa natin ang tungkol sa bayan ng Panginoon o ang kanyang kawan. Mga awit 78, talatang 52. Ang Isaias 40, talatang 10 at 11. Ang Jeremias, kabanatang 13, talatang 11 at 17. Kabanatang 23, 1, 4. Ang Ezekiel, kabanatang 34, 2 hanggang 31. At sa ikalawang tipan, binabanggit ang bayan ng Panginoon bilang kawan ng Panginoon, ang 1 Jes 14:16, 26 at 28. Ang mga gawa 20:28 hanggang talatang 30. Ang unang Pedro, kabanatang 2, talatang 9, Jes 25, kabanatang 5, talatang 2 at 4. Mga minamahal kong mga kapatid, makikita ninyo na ang mababasa sa mga talatang ito ay maliwanag at nakakalat sa maraming talatang yan. Nagpapatunay na ang buong nilalaman ng kasulatan at ang unang tipan at maging ang ikalawang tipan ay may kinalaman sa bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon. Sa ating pagwawakas, mahaba po kasi itong aralin natin to. Sinisikap kong unti-unti at upang sa gayon ay ating lalong mapagunawa ang tungkol sa bayang hirang noon at ngayon sa panahon ng unang tipan at ikalawang tipan. Pansamantala sa ating pagwawakas, bagamat na isulat na sa mga Israelita, sa kanila nga ang mga tipan at kapangakuan at ay iba pa na pagpapalang pakinabang o covenantal blessings, yung mga benepisyo at pribileyo, yung mga karapatan at kapakinabangan nila bilang sangbayang hirang sapagkat sila ang kinatipan na bayan. Gayunman, minagaling ng Panginoon na maging ang mga hindi dati na kanyang bayan, yung hindi Hudyo, kundi Hentil. Yung sa Hebreo, yung tawag nila ay mga Goy. Mababasa ninyo yan sa Isaiah 42:6 at sa Grego, ethnos. Mababasa ninyo yan sa mga Gawa 13:14. Dalawang tapok o grupo ng tao ang palaging pinag-uusapan sa Biblia. Yung mga Israelita at hindi mga Israelita. Yung mga Hudyo at hindi mga Hudyo. At itong mga hindi Israelita, hindi mga Hudyo, ito yung mga Goy, ito yung mga ethnos. O mas familiar tayo sa salitang Hentil. Kaya tayo, dahil hindi tayo mga Israelita, hindi tayo sa lahi ng Israel, sa katutubo, hindi tayo mga Hudyo, kaya may tuturing na tayo yung mga Hentil, hindi mga Hudyo. Mula tayo sa mga ibang bayan, hindi ang bayan ng Israel.
At dahil dito, ang mabuting balita o magandang balita ay yung pagdating natin nga sa bagong tipan o ikalawang tipan ay minagaling at minabuti ng Panginoon na maging ang mga hindi dati na kanyang bayan ay nasusulat na tinawag ding maging bayan ng Panginoon o kawan ng Panginoon. Mababasa ninyo yan sa Roman 9:4-5, talatang 23 hanggang 26, katuparan niya ng Hoseas, kabanatang 1, talatang 9, 10 at 23 ng Lumang Tipan. Sa bagay po, kung talagang babalikdan natin ang pangyayari, doon pa man kay Abraham na makipagtipanan ng Diyos sa unang pagkakataon na makipagtipanan siya kay Abraham at sa kanyang naging lahi na siya ay magiging ama ng malaking bansa. Doon sa kabanatang 17 ng Genesis, mababasa natin yan. Ito yung pang naunang kabanata, kagaya ng kabanatang 12, ay makikita natin pinahiwatig na maging ang mga ibang bansa ay pagpapalayon din sa pamagitan ni Abraham. Kaya matagal nang ipinangako ng Panginoon yon, kasama sa kanyang pakikipagtipanan kay Abraham. Naunang nga lamang sila na tinuran bilang bayang hirang o lahing pinili. At yan nga ang nilalaman ng unang tipan. Sa ikalawang tipan naman ay masusumpungan natin nga na minagaling ng Diyos na maging yung iba na hindi kasali sa lahi ng mga taga-Israel ay isinali din ang ibang lahi. Kaya napakagandang ating maunawa ng bagay nito sapagkat ito ang magpapaliwanag kung bakit tayo man sa ngayon, lalo na tayo nasasakop ng ikalawang tipan, ay kung papaanong tayo ay kasamang naibibilang din sa bayang hirang. Ngunit ang sabi ko nga, ipaliliwanag pa natin yang mas mabuti sa ating ikalawang bahagi ng ating aralin na pagkain. Nasabi na sa maraming talata, lalo na sa ikalawang tipan, na kung saan ang mga hindi dating nagtamo ng kahabagan ay kinahabagan. Yung hindi bayan ay tinawag din na kanyang bayan. Bagamat nauukol sa mga taga-Israel ang tungkol sa pagiging isang banal na bayan, pinili ng Panginoon upang maging kanyang sariling pag-ari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa, pinili sila ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari. Ayon sa Deuteronomio 7:6. At pagiging banal na bansa, isang kaharian ng mga saserdote ng Panginoon, ayon sa Exodo 19:6, ang binabanggit ko yung tungkol sa Israel. Sila isang banal na bayan ng Panginoong Diyos, pinili sila ng Panginoon na maging kanyang sariling pag-ari, higit sa lahat ng bayan na nasa ibabaw ng lupa. Deuteronomio 7:6. Sila sa kanila ang pagiging isang banal na bansa, isang kaharian ng mga saserdote ng Panginoon, ayon sa Exodo 19:6. Ngunit alam ba ninyo, datapwat maliwanag ngayon, yaong mga nangananampalataya kay Kristo Jesus nating Panginoon, ipinababatid kahit na hindi sila sa lahi na mula sa Israel, ay nasusulat din na tinawag na isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, na nang nakarang panahon na hindi bayan, datapwat ngayoy bayan ng Diyos, na hindi nagsipagkamit ng awa, datapwat ngayoy
nagsipagkamit ng awa. At ngayon din, matatalos na sila'y kabilang sa kawan ng Diyos. Mababasa ninyo yan sa Efeso 2:11, 13, 19 at unang Pedro 2:9, 10, Kabanatang 5, talatang 2. Maaari din yung basahin ng mga Gawa 20:28. Ang mga bagay na aking tinuran ay yung lahat ng mga sinabi tungkol sa Israel. Silang bayan ng Diyos, sila ang may pagkasaserdote, sila ang pinili na bahagi ng Panginoon, lahat na yan. Isipin nyo, bandang huli, yung mga nananampalataya kay Kristo Jesus, kahit na hindi sila mga Hudyo, kahit na hindi sila mula sa angkan ng Israel, yung mga sinabing yun tungkol sa kanila, ay sinasabi din ngayon sa mga nananampalataya kay Kristo Jesus. Nagpapahiwatig sa mga ito na wala nang pagkakaiba dun sa mga Hudyo, sa mga Grego at maging mga Hentil. Kagaya ng inyong mababasa sa Galatia 3:22-29 na kung saan sinasabi ng nasusulat at maliwanag na ang mga nagsisampalataya, Hudyo o Grego man, ay isa na kay Kristo Jesus. Gayon nga, ngayon ay pawang o kapwa na binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng mga pangako. Kaya hindi na pinag-uusapan bandang huli, mga minamahal kong kapatid, kung paano sa unang tipan ang pinag-uusapan lamang ay ang bayang hirang ay walang iba kundi ang Israel, ang mga Israelita, ang mga Hudyo. Ngunit pagdating sa ikalawang tipan ay hindi na sila lamang ang pinag-uusapan, kundi pati na yung hindi Hudyo, pati yung hindi na taga-Israel, sila yung mga Grego o Hentil man, ang mga ito na mga nananampalataya, mga Hudyo at hindi Hudyo, ay pinagsama na iisa kay Kristo Jesus. Pare-pareho na sila na bayang hirang ng Panginoon at kabilang sa kanyang kawan. At dahil dito, ating masusumpungan ang mahalagang bagay na ang isa na nasa o na kay Kristo Jesus nating Panginoon, na bilang o yamang nagsisampalataya sa Kanya, ay kasamang ibinibilang sa bayang hirang, ang bayan ng Panginoon o ang kawan ng Panginoon. At maliwanag ang nasusulat na sila nga at walang iba pa ang pinaglalaanan, ang pinag-uukulan ng mga pagpapala o pinakamana na walang hanggan. Ayon sa Efeso yan sa Kabanatang 1, 3-18, Efeso Kabanatang 2, 11, 13, 9, at unang Pedro 1, 4, 5, at unang Pedro 2, 7, 10, unang Pedro 5, 2 at 4. At yung mga taong nagsisampalataya sa Kanya, nakasamang kabilang sa mga tupas sa Kanyang kawan, ang totoong mayroong katiyakan ng kaligtasan. Gaya ng mababasa sa 1 Gs 14, 16, 26 at 28. Ang mga bukod na nasasakop ng mga ipinangako na pangako na nasa mga tipan at para sa mga kinatipan. Ang naunang tipan at nasa naunang tipan at ikalawang tipan. Ang mga ito ay para doon sa mga kasama na mga kinikilala ng mismong Panginoon na kasama sa kanyang bayan o sumasa kanyang kawan. Ito po yung mga batayan natin dyan. Roman 9:4, Efeso 2:11, 12, talatang 13 at 19, Hebreo 9:15, unang Pedro 1:4 at 5, Kabanatang 2, talatang 7 hanggang 10, unang Pedro Kabanatang 1, talatang 25, at Kabanatang 5, talatang 2 at 4. Ang ibig po sabihin nito ay
itong mga nasasakop, bukod na nasasakop ng mga tipanan na ugnayan na namamagitan sa Panginoon at kanyang bayan. Itong mga kasama sa mga kinikilala ng Panginoon na kanyang bayan o kanyang kawan, baging sa unang tipan at ikalawang tipan, ang silang nasasakop, bukod na nasasakop ng mga pinangako ng mga pangako. At maliwanag kapag ang sino man ay walang anumang kaugnayan o relasyon sa Panginoon, sa hiwalayo hindi nakaugnay kay Kristo Jesus na ating Panginoon, ay sinasabing hindi makakaasa na magtatamasa ng anumang mga manang o pagpapalang walang gan. Mangyari hindi siya kasali sa tipan na ipinagpagtipad ng Panginoon doon sa kanyang bayang hirang, ang kanyang bayan o ang kanyang kawan, ang bayan ng tipan na kanyang kinatipan. Maliwanag po yan na inyong mababasa sa Efeso 2:11, 12 hanggang 19. Yung hiwalay, hindi nakaugnay kay Kristo Jesus. Mga minamahal kong mga kapatid, wala siyang aasahan sa mga pangako na ipinangako na nilalaman ng tipan. Kaya nga mahalaga po na ating mapag-unawa ito sapagkat nariyan ang Biblia, hawak-hawak natin, tangan-tangan natin. At gaya na nauna ko sinabi, marami basta dumadampot na lamang dyan, humuhugot na lamang ng talata riyan at pagkatapos ay inaangkin sa kanyang sarili. Ngunit kung unawain natin na kung ang Biblia ay isang aklat ng tipan, nilalaman nito ang tipan ng Panginoon, ang pakikipagtipanan niya sa mga taong kanyang pinakiugnayan at kinatipanan. Pag hindi po kasali tayo roon, ay wala tayong sinabi pag-asa, wala tayong maaasahan sa mga nilalaman ng tipan. Wala po yung pinagkaiba sa, kapag pinag-uusapan kasi natin ng tipan, walang pinagkaiba yan sa mga kasulatan ng pagtitipanan, mga sa Ingles kagaya ng contract o kontrata, agreement, kasunduan, at kuminsan ginagamit din sa Biblia ang salitang ang tipan, no? O kaya naman ang testamento. Maunawaan natin na sa anumang kasunduan, sa anumang pagtitipanan, sa anumang kontrata, sa anumang sabihin nating tipan o kaya testamento, pag hindi ka po kasali riyan, wala kang asahan. Napakapayak, no, na maunawaan. Hindi po ba pag merong kasunduan, kung hindi ka naman kasama dun sa kasunduan, anong mapapala mo dun sa kasunduan? Yung kasali lamang. Lalo na siguro kapag ginamit ng lalo na sa ikalawang tipan ng salitang testamento. Hindi po. At maririnig natin madalas ang testamento sa mga namamatay, yung mga magpapamana ng yaman o anumang tinatangkilik. Pag hindi ka kaano-ano, wala kang kinalaman, hindi ka kamag-anakan noong gagawa ng testamento, wala kang pakikinabangan doon. Ganon din ang Biblia, mga minamahal kong kapatid. Kaya napakahalaga ng ating pinag-uusapan dito sa realidad ng pagkain ng bayang hirang, sapagkat kailangan nating maunawaan kung paano tayo naisali, bagamat tayo'y galing sa ibang lahi, sa naging bayang hirang ng Diyos. At upang matalos natin na kapag tayo ay kasali na sa mga ibang lahi na isinali sa naunang piniling lahi at ginawang bayang hirang, na mas madalas na tinatawag sa Biblia na bayan ng Panginoon o kawan ng Panginoon.
Mga minamahal kong kapatid, ang mga pangako na ipinangako na nilalaman ng tipan ay ating maasahan na atin ding makakamtan. Ating naway sundan natin ang ikalawang bahagi nito nitong ating pag-aaral sa iba nating paghaharap. Pansamantala ay meron po tayong sipi ng ating aralin na pagkain na kung saan ay nariyan na po yung mga talata na aking binanggit. Hindi po napansin ninyo na napakarami ng mga talata ang ating binanggit. Magiging lubhang mahaba ang ating pag-uusap kung iyon ay babasahin sa ngunit sa dami ng talatang aking binanggit at naging batayan ng ating araling pagkain ito. At magkakaroon kayo ng sipi, basahin ninyo ang lahat ng iyon. Makita ninyo napakalawak, napakatatag ng ating batayan, ng ating sinasampalatayanan dito sa kawan ng Panginoon. Mga minamahal kong mga kapatid, tulungan nawa tayo ng Panginoon at patuloy tayong hihatid sa kalaman ng katotohanan tungkol sa bayang Hiram noon at ngayon, sa unang tipan at maging sa ikalawang tipan. Upang sa ngayon ay ang lahat ng mga pagpapalang pakinabang, yung covenantal blessings na nilalaman ng tipan, ay maasahan nating makakamtan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Tayo sumandaling manalangin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa maiksing sandali ng aming pagbulay-bulay sa iyong mga salita. Nawa kami ay mapapagpala sa aming pag-unawa sa lahat ng mga bagay na aming tinalakay at mapapagyaman nawa namin ang aming patuloy na pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang pagkakaroon namin ng relasyon sa Panginoon sa iyo ay lubusan naming lalo pang mapagyaman at maranasan sa aming mga buhay. Amen at amen.